Pauline, Juanita, welcome all to Pastoral Sanyama. Praise the Lord, isa po mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin, maging ang ating mga online viewers. So bago po ang lahat, tayo po muna. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin po Diyos, na patuloy na mangusap ka, buksan mo ang espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. At maraming salamat din Panginoon sa karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapunta po tayo lahat sa presensya po natin Panginoon. So praise the Lord. So kung handang-handa na po tayo, makipagbukas po kayo sa akin in the book of 1 Timothy chapter 4 verse 16. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. Okay, it is found in 1 Timothy chapter 4 verse 16. Na ang sabi po dyan, watch your life and doctrine closely. So tingnan po natin mabuti yung buhay natin. Pag sinabing doctrine, ibig sabihin yung ating paniniwala, yung doktrina po natin, no? And then sabi that, persevere in them, perseverance. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. So this afternoon, our topic is about things that hinder spiritual progress. So ito po yung ating pag-usapan. May mga bagay-bagay po na ito yung nag-hinder, no? Kung paano po tayo lalago sa ating spiritual life. So titingnan po natin sa salita ng Panginoon kung ano-ano nga ba yung mga bagay na ito na it will affect, no? Imbis na lalago po tayo sa ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, nandun po na makikita natin na ito yung nagiging hindrance, no? Na tayo ay hindi lumago sa ating pananampalataya. So, number 1 po natin, ito yung tinatawag na worldly allurements. Yan yung number 1. Pag sinabing worldly allurements, yung makamundong mga pagnanasa o mga makamundong pang-akit o nang-aakit sa atin, nagtutukso sa atin. Ay, marami dyan, di ba? Marami na pang-akit na mga bagay-bagay na makapalilig po sa atin. Yan nga lang katabi mong cellphone, mapang-akit yan. Kaya kung hindi po tayo magkakaroon ng self-control, ay, magaling mang-akit yung cellphone natin. O, nanakawin niya yung ating time, nanakawin niya yung oras ng pahinga, nanakawin niya yung oras ng pagtulog natin. O, kasi nga, isa yan sa tinatawag na worldly allurements. In Genesis 19, verse 26, sabi dito, but Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. So alam po natin yung kwento po ni Lot together with his wife nung dinistroy po ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. Dahil nga ang mga taong nakatira in that places, talagang sobra po yung kanilang mga ginagawang hindi tama sa mata ng Panginoon. Kaya dumating doon sa puntos na sisirain ni Lord ang Sodom and Gomorrah at yan sinabihan sila. Sila kasi siya yung pamangkin ni Abraham. So dahil nga ang Sodom and Gomorrah during that time, ito is tinatawag na fertile land ka nga. Which is, maaaring ang buhay po nila, no, malaki ang bahay nila, maraming ari-arian, pero dumating yung time na sinabihan ni Lord sila na umalis together with the family kasi nga magugulang ang Sodom and Gomorrah. No? At ang instruction ng Panginoon, just go on, just move forward. Pero ang nangyari po sa asawa ko nila ay lumingon. Kasi nga hindi niya maiwanan yung mga magagandang bagay doon sa kanyang likuran. Siguro, sayang paano na lang yung aking malaking bahay, yung aking ari-arian. So, lumingon siya. So, ang nangyari sa kanya, she became a pillar of salt. Kaya tingnan natin, baka may mga bagay-bagay na lilingon-lingon pa tayo
na diretso na lang sana, pero minsan, no, nagiging sagabal po ito sa ating paglilingkod, mga kapatid. Pag mayroong mga bagay na nililimon pa natin ang ating nakaraan, ang mga bagay-bagay na hindi natin magbitaw-bitawan, na kung mayroon pa tayong tinatawag ay saak sa ating buhay, ay magiging hindrance sa ating paglago sa Panginoon. And Mark chapter 8, verses 36 to 37, sabi niyan, "What good is it for a man to gain the whole world?" No, kaya makamtan mo ang buong mundo. Subject, yet forfeit his soul. No? Pero ang kaluluwa naman, ang kaluluwa, ano ba yung kaluluwa natin? Ito yung ating five senses, ito yung ating emosyon, ito yung ating will. And that is called kaluluwa o soul. No? Mawala ang ating kaluluwa. In the next verse, sabi dyan. "Or what can a man give in exchange for his soul?" Ano nga ba yung pwedeng maipalit? Nababayaran ba ang kaluluwa? No? Siguro kung pwedeng bayaran, no, ang kaligtasan, no, maaaring, di ba, pag araw ng day off ko, no, magbibigay na lang ako ng para doon sa pangbayad sa aking kaluluwa, no? Pero kung tutuusin, mga kapatid, hindi po ito nababayaran. Walang pwedeng ipagpalit, sabi nga dyan. And then in verse 38, ay wala na pala, 27. Okay. So, dito makikita po natin na kung ang buhay natin ay still pa rin na nakapokus sa mga mapang-akit sa mundo ito, kapatid, hindi po tayo lalago sa ating spiritual. Number 2, aside from worldly allurements, yung worldly possessions naman, yung pag-aari naman natin. Kasi ito yung hinahabol ng mga tao ngayon. Diba? Yung magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng ari-arian sa mundo ito. In Matthew chapter 19, verses 21 to 22, ito po yung kwento po ng rich man na ito. Sabi po dyan sa Matthew 19, verses 21 to 22, Jesus answered, "If you want to be perfect," o sino yung gusto maging perfect? Maganda kayo maging perfect, pero parang ang hirap. No? Kasi sabi dyan, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor. Kaya mahirap maging perfect. Yung pagbibigay na lamang ng tithes natin, nahihirapan pa tayo. How much more kung lahat ay ibibenta mo? Kasi sa atin, go, sell your possessions, and give to the poor. Sino makakagawa nito? Mag-amin nga. Ang hirap, no? Hindi tayo makakibo. Pag ganito na ang sinasabi ng salita ng Panginoon, talagang it's a challenge talaga. Talagang mag-iisip ka. Lalo na pag marami kang kayamanan. Ito marami siyang kayamanan. So sabi dyan, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. And then in verse 22, sabi ko dito, at marami po, maaaring ganito din ang gagawin natin, pero sana hindi po. Kasi tingnan po ninyo, when the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Hindi niya mabitawan ang kanyang kayamanan. Alam po ninyo, salamat kay Lord, kasi yung katabi mo, hindi siya mayaman. Hindi siya mayaman. Pasalamat tayo kay Lord, kasi hindi po tayo millionaire. Dahil kung millionaire tayo, ikaw, baka hindi natin makilala ang Panginoon, hindi tayo magiging kumiyan in Hong Kong. Alam po ninyo, salamat at naging kumiyan po tayo sa Hong Kong. Kasi marami sa atin dito, ang dito lang nakakilala sa pagiging pumiyan po natin. Kaya salamat kay Lord dahil sa pagiging pumiyan natin, tayo nakakilala sa Kanya. Salamat dahil hindi tayo mayaman sa Pilipinas. Kasi kung mayaman tayo sa Pilipinas, hindi tayo mag-a-abroad at magiging katulong. No? Maaari kung mayaman ka, sige nga, magiging katulong ako ng Hong Kong, baka isang araw lang. No? Umalis na kasi mayaman, hindi na niya kailangan. Pero sa atin, kinakailangan magtiis.
Lalo na pag may pinapag-aral kang anak, kapatid, ikaw yung breadwinner in the family, ay pagtitiisan mo talaga. No? Kahit na sabihin mo, mahal, isang contract lang. Anong isang contract? No? Nakailang dekada ka na, magsisenyor ka pa. No? Abutin pa ng ilang taon. Kasi minsan, ang mga Pilipino, after ng anak, may apo. Diba? So, talagang mahirap. Kaya itong yaman na ito, hindi niya kayang gawin. Pero kung titingnan po natin at nag-obey lamang po sa Panginoon, pwedeng ibalik ni Lord siksikli umaapaw. Kasi minsan si Lord, grabing mag-challenge minsan si Lord. Yun bang hindi natin maintindihan minsan, pero yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nasabi niya sa kanyang salita, my thoughts are higher than your thoughts, and my ways are higher than your ways. Pero kung tayo po ay susunod sa instruction ng Panginoon, I believe na may gagawin siya. Katulad ni Abraham, na talagang hinintay niya ng ilang taon bago siya magkaroon ng anak. Imagine that 25 years of waiting para lang siya magkaroon ng anak. At nung dumating si Isaac, no, sasabihin ni Lord, i-offer mo ang pinakamamahal mo at nag-iisa mong anak. Pero ang kagandahan, andun yung obedience po ni Abraham, no, na willing siya, willing na i-sacrifice. Bakit willing na i-sacrifice? Because si Abraham, alam niya at kilala niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay hindi naghahanap ng human sacrifice. That is. So yung faith, kaya nga po, he became the father of faith. At ang obedience po ni Abraham, it credited to him as righteousness. Kaya minsan po yun yung hinahanap ni Lord sa atin. Yung obedience po natin, kung susunod pa tayo. Kasi may way ang Panginoon. Diba? Yung sabi nga ng anak ng si Isaac. Kasi nga, yung kahoy na paggamon nasa likod niya, dala-dala sa kanya ni Isaac. Sabi niya, Isaac, Ama, asan yung animal na sasakripisyo? No? Pero ang ganda mo ng sagot ni Abraham, sabi niya, God will provide. At tunay po, God provide. No? Nang isasakripisyo at hindi yung kanyang anak. Because in that scenario, Isaac is a type of Jesus Christ, that Jesus Christ hung on the cross. Kaya si Isaac po, no, ayan, buhat-buhat niya ang wood sa kanyang likuran, no, na gagamitin para siya ay ialay. At alam natin ang ating Panginoon Jesus, siya ay inialay at siya ay pinako sa krus. That's why Isaac is a type of what happened to our Lord Jesus Christ. Okay. And 2 Timothy chapter 4 verse 10, sabi rin yan, for Demas, because he loved this world, si Demas ay isang mananampalataya, pero mahal niya ang mundo, kaya ang ginawa niya, has deserted me and has gone to Thessalonica. Iniwanan niya si Apostle Paul. At siya pumunta sa Thessalonica, Christians has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Verse 11, may 11 pa ba? Ay, wala na. Bakit dinadagdagan ko yung sinasabi ko? Pagtingin ko sa note ko, wala na. Nagkanto na. So, dito makikita natin, pag mahal ang mundo, it will hinder you sa iyong paninimpihan sa Panginoon. Hindi ka lalagod lang iniisip mo, parang hindi ka makapag-focus sa iyong pananampalataya sa Panginoon dahil hati yung isipan mo, kundi nandun pa rin na iniisip mo ang mga makamundong mga bagay. Andun pa rin na iniisip mo, sana pagkaroon ako ng maraming pera. Pero alam ko ninyo, ang tao hindi ko nakukontento. Yung bang meron na nga, pero gusto pa ng meron. Sabi ko noon, magkaroon lang ako Panginoon ng bahay, maipagawa ko lang itong bahay. After that, ay extension. After that, ay hindi pa, isa pa doon sa kabilang lugar. No? Hindi na kontento.
Kaya pala, no wonder in the Word of God, palaging sinasabi doon na be content, be content. If you have food and clothing, be content. Kaya tingnan mo yung katabay mo, may damit ba yan? Kumakain ba siya? Sabihin mo ulit, maging kontento ka. Because that is the Word of God. Maging kontento kung ano yung meron. Huwag tayong maghangad ng sobra-sobra. Kasi alam ni Lord ang pangangailangan natin. Alam ni Lord, kung talagang ipinagkakatiwala po natin ang buhay natin sa Kanya at sinasabi natin na, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Eh di si Lord nang bahala sa buhay mo at alam ni Lord ang pangangailangan mo. Kaya kung talagang susunod tayo sa salita ng Panginoon, alam ko ninyo, hindi ko tayo mai-stress. Yeah, walang stress for the believer. Pag totally na sumusunod sa salita ng Panginoon. Pero minsan kasi ang kaaway din natin, yung self-will natin, di ba? Ang lakas manghila po ng sariling kagustuhan natin. Na kung talagang hindi natin siya makukontrol, talagang yun pa rin yung nangunguna. Minsan yung sinasabi natin, Lord, it's your will. Parang hanggang sa bunganga lang tayo. Pero sa gawa naman, nandun pa rin yung self-will natin. Kaya po ang Panginoon talagang patuloy tayong nire-remind every time. Kaya kahit na paulit-ulit ang salita ng Panginoon, kasi nga, ang hirap mag-obey ng kanyang mga anak. Kaya the Word of God, yan, patuloy. Imagine, mula nung tayo nananampalataya, iisang aklat lang naman yung ating binabasa, it's the Bible. Diba? Biblia lang. Walang tinatawag na second Bible, walang third Bible, di ba? Wala. Iisa lang ang Biblia mula noon hanggang ngayon. At mas matanda pa ito ng hamak kaysa sa atin. Kaya, tingnan ko natin. Okay, number 3. Number 3 po na mag-hinder sa ating spiritual growth or spiritual progress is that discouragement. Discouragement. Yun ba kung madali tayong ma-discourage, na kunting bagay lang ito makaka-discourage naman. So, tingnan natin kasi kung palaging ganun po na nasa buhay natin, kunting bagay lang nag-discourage ka na, wala ka ng bukang bibig, kundi nakaka-discourage. Kunting bagay lang na hindi mo nagusto, nakaka-discourage. Tingnan po natin because it is one way to hinder us and our spiritual progress. And Nehemiah chapter 4 verses 10 to 12. Kaya tingnan po ninyo, ganito po kasi ang senaryo kung bakit nadi-discourage ang isang tao. Kasi may mga taong nakapaligid, na minsan mga kontrabida nga, di ba? Kasi hindi ko nawawalan sa buhay natin. May mga taong kukontra sa atin. Hindi po lahat ng gusto natin ay agree ang lahat. Meron at merong kontrabida. Tingnan ninyo sa pelikula. Ang nagpapaganda nga sa pelikula ay ang kontrabida. Kung wala yung kontrabida, parang hindi maganda yung pelikula, isang bit. O, tingnan ninyo, nagdaan mo sa kontrabida, pag ikaw yung emosyon mo, pag galit ka na rin yun sa kontrabida, wala naman siyang ginagawa sa iyo, nanonood ka lang. So, makikita natin dito na dito po sa Nehemiah chapter 4, verses 10 to 12, may mga tao na nagdi-discourage sa mga Israelites because they are going to rebuild the wall of Jerusalem. So sabi diyan, meanwhile the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Verse 11. Also our enemies said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. Eh kung mga negative na naman, yung mapapakinggan, ay talagang madi-discourage ka. And then in verse 12 sabi dyan, then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Eh kung ganito yung senaryo, ganito yung nangyayari
sino ang mag-encourage? Of course, you will be discouraged. Kasi nga mga negative. Kaya mahirap pala pag we are surrounded with negative comments. It will affect us. So, tingnan natin, yan nga, sabi ko nga, yung Facebook na yan. Kaya titingnan ninyo yung mga mahilig magbasa ng mga comments. Iba, pag yung comments doon na nababasa mo ay negative, mamaya nag-i-emotion ka na rin. Parang naapektuhan ka, parang minsan nararamdaman mo yung sinasabi doon. Ayan, nagagalit ka na, kung ano na yung pakiramdam mo, comments lang yun. So, kung titingnan ko natin mga kapatid, ang mga negative, talagang it will discourage us. Kaya, tingnan natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Pag yung taong yan ay negative, iwasan na natin. Hanggang sa hindi siya magbago. Kasi baka mamaya mahila ka, diba, remember it. Kung ano yung palagi mong napapakinggan, mamaya, ganun na rin. Pag hindi ka naging matuto, kaya tingnan po natin mga kapatid. So, discouragement will hinder us and our spiritual progress. Number 4, ito yung unbelief or doubt. Unbelief or doubt, it is the opposite of faith. Remember, as a believers, we need to live by faith and not by sight anymore. At ang opposite po ng unbelief and doubt na ito ay yung tinatawag natin faith, pananampalataya. And Mark 11 verse 22 ba ito? 23. I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt, hindi nagdadalawang isip and his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Kaya, maganda po mga kapatid na tanggalin natin yung doubt. Yung bang magiging doubt sana is wag na maging kaparte ng buhay natin. Kaya sinasabi ko kanina, kundi hayaan natin na yung faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon, yun po yung mamalagi sa atin. At hindi yung unbelief at hindi yung doubt na yan. Because it will destroy us. It will hinder us sa atin pong paglago spiritually sa Panginoon. Matthew 13 verse 58. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. So, ang Panginoong Jesus, in this place, in Jerusalem, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon talagang maipakita yung mga kababalaghan, mga milagrong ginawa niya because ang mga tao na nandun, they are lack of faith. Kaya kung lack of faith po tayo, kulang tayo sa pananampalataya, kapatid, hindi natin mararanasan ang milagrong gagawin ng Panginoon. It needs faith. That's why we need to grow in our faith, mga kapatid. Kaya yung unbelief, yung doubt, tanggalin natin sa buhay natin. Kundi palitan natin ng faith, pananampalataya. Lord, alam ko, naniniwala ako, Panginoon, dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa So, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Okay, number 5 is lack of commitment. Pag lack of commitment po tayo, hindi tayo totally committed sa ating Panginoon, alam ko ninyo, it will hinder. Hindi natin masasabing, naku, lumalago ako sa aking pananampalataya, lumalago ako sa aking ministry. Hindi ka naman nag-commit ng ministry. Hindi ka naman nag-commit in a group. Paano mo sinasabing lumalago ka? That's why we need commitment. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi po diyan sa kanyang salita, do your best. Gawin daw po natin kung ano po yung the best, yung magagawa natin to present yourself to God. Yun bang pagharap natin sa Panginoon, alam mo
na pagharap mo kay Lord ay positive yung kanyang comments. Diba? Katulad sa amo, pag may pinagawa si amo at alam mong ginawa mo yung the best mo talagang, alam mong tama yung ginawa mo, ay talagang pagharap mo kay amo, nandun talagang na pwede mong masabi na ginawa mo, sinunod mo yung gusto ni amo. Kasi sabi niya, do your best to present yourself to God as what approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Kaya mga kapatid, ang buhay po natin sa mundo ito, ang ginagawa po natin, lahat sana ng aspektos ng buhay natin, nalulugod, nakakalugod sa mata ng Panginoon. Hindi lamang ba tayo yung tagapakinig, kundi nandun na nakikita sa buhay natin, nagiging ilaw tayo, nagiging asin tayo sa mundong ito. Dahil yun po yung role natin bilang isang mananampalataya. At sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero alam mo ninyo, minsan ang testing talaga natin ay yung ating mga attitudes and behaviors. We are not perfect. Although, nalalaman natin yung salita ng Panginoon na papakinggan natin. Sabi ko nga minsan, ang dali natin makalimot. Lalo na pag galit tayo, nakakalimutan mo na kinakailangan mag-self-control. Kaya maganda, sana na maging habit natin pag alam mo galit ka na, ikum na rin ang bunganga. Kasi minsan pag galit tayo, bumubuka ang bunganga eh. Pwede naman natin i-control, di ba? Na maging habit natin na pag galit ka na, ikum ang bunganga. Minom ka na lang ng isang baso ng malamig na tubig. And it will help you to calm down. Kasi minsan pag tayo galit na, sinabayan ng pagbukas ng bunganga natin, in at the end, magsisisi tayo. Kung may mga nasabi tayo mga hindi maganda. Kasi nga, nag-testing tayo, testing din yan po sa bawat isa. Kaya, sabi niyan, gawin natin yung best natin para to present yourself to God. Para lahat ng ginagawa natin talagang approve. Kung meron sanang attendance ang Panginoon, palaging check. Check lahat. Wala yung cross. Praise the Lord because andyan po ang kanyang salita. Salamat sa salita ng Panginoon because all of us, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kung wala po ang salita ng Panginoon sa buhay natin, lalo lamang po siguro magiging worst ang mga ugali natin, ang mga ginagawa natin, ang buhay natin sa mundo ito, baka ibang-iba. Kung nakikita natin ang buhay ng mga taong walang Diyos sa kanilang buhay, ganun din, baka mas grabe pa. Kaya salamat because merong salita ng Panginoon na pwede pong maging salamin ng buhay natin. Number 6 po na mag-healing verse atin is that yung busyness. Naging bukang bibig na po natin yung palaging sinasabi na, pasensya na busy. Kahit na hindi ka busy, kahit na nagsiselfone ka lang busy. Busy nga kasi cellphone. Yun ba ang salita ng busy? Na-abuse minsan. Kasi o di kaya, pag meron tayong kinakausap, di ba ang unang tanong natin, ay busy ka ba sister? Diba? Parang naging kaparte na ba ng vocabulary natin. The word busy. And you know, being busyness also, it is one hindrance in our spiritual progress. In Psalm 39 verse 6, sabi ko, man is a mere phantom as he goes to and fro. He bustles about, but only in vain. He heaps up wealth, not knowing who will get it. Hindi lamang po sa book of Psalm ito matatagpuan.
if you're going to read book of Ecclesiastes, talagang makikita mo doon. Kaya in the book of Ecclesiastes, sinasabihan tayo na magtrabaho, and then we need also to enjoy our life. Dito, sabi diyan, ang buhay daw ng tao, no, goes to and fro, nagpapakahirap, pero lahat po ay in vain, walang halaga. No? Nagpapayaman, nag-iimpok. Hindi mo naman alam, sino kaya magmamana? Maano kung may anak ka, no? Di ba? Para sa anak ko. Ayan, para nga sa anak mo. Eh, paano kung sa anak mo, and then nung nag-asawa yung anak mo, na pangasawa niya ay sugaron? Eh, di, isinugal ang bahay, isinugal ang lupa, isinugal lahat. So, talagang hindi natin masasabi kasi na hindi natin hawak. Kaya even in the Word of God, kaya sabi doon, maging contento tayo. Be content. Kasi minsan nandun na, yun bang mag-isa lang siya sa kanyang buhay, hindi kayaman ng kayaman. Eh kung mawala siya, sino magmamana? Kaya, kung hindi ko nag-iisip ang tao sa mundo. At saka minsan din, sa mga mothers, eh kung yung mga anak ninyo ay napag-aral naman na ninyo, yes. Kasi meron yung napag-aral na nga, and then nagpapamilya, sige pa rin ang sustento, sakripisyo pa rin si mother, which is, kung minsan, wala din sa wisdom, di ba? If you done your part as a mother, as a parents, kasi kung tutuusin, ikaw, patapos ka na, pa-ending ka na. Eh yung anak mo, papunta pa lang. Walang nakakaalam, baka mas magandang buhay pa ang naghihintay sa anak mo kaysa sa pinagdaanan mo. Kasi nasabi natin, everything hangs on God. Hawak ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Kaya tama nga, minsan lamang po tayo mabuhay sa mundo ito. Kaya balanse dapat ang buhay. Huwag balanse dapat ang buhay, mga kapatid. Hindi lamang po tayo nakafocus dahil nasa, lalo na tayo mga Pilipino, talagang family, we love our family. Pero yung ibang mga nationalities, di ba? Pag naging 18 na yung kanilang mga anak, independent na talaga. Pero sa atin, wala pa rin. Okay din naman kasi maganda yung closeness ng family natin. Pero sabi nga natin, huwag lang susundahan. Dapat balance lang. Balance lang. And Matthew 11 verse 28, ito yung dapat natin gawin mga kapatid. Na huwag tayong maging masyadong busy, kung may mga testing, trials, pangangailangan na tayo. Ito po yung sabi ni Lord sa bawat isa sa atin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, ibig sabihin talagang kailangan natin ang kapahingahan, mga kapatid. Hindi yung palaging trabaho dito, trabaho doon, dahil kailangan kumita ng pera, kayod dito, kayod doon. Siya pa. Buti na lamang at walang nag-part-time sa inyo ngayon kung dito kayo sa tahanan ng Panginoon. Kasi minsan pag day off, ayan, may nagpa-part-time kasi siya pa. Kaya tingnan po natin. Kasi kailangan din po natin yung rest. At sabi ng ating Panginoon, kung nabibigatan kayo, may mga problema, lumapit kayo sa Kanya. Because God is able to provide our needs. Pag sinasabi natin na siya yung ating Jehovah Jireh, our provider, God is able, mga kapatid, to provide our needs, to sustain us. Kaya tingnan po natin.
Another na magiging hindrance po ay yung tinatawag na takot. Pagkatakot. Sana po wala na po matatakutin sa atin dito. Ano bang kinatatakutan mo, kapatid? Kung may kinatatakutan ka sa mundo ito, you need to overcome. Otherwise, it will be hindrance. Magiging hinder yan sa iyong paglago sa Panginoon. Natatakot ka, nagtakbil ka ng family. Kasi may mga ganun eh. Baka iwanan ako ng family. Eh, ang pangako ni Lord, if you're going to seek Him first, His kingdom and His righteousness. Ano man ang pangangailangan natin, God is able to give that to us. At kung siya ang namumuna sa buhay natin, He can work also in the life of our family. Pwede niyang baguhin, palambutin ang kanilang puso. So, kung naniniwala po tayo sa Diyos na ating pinagdinig po na pwede niyang gawin dahil walang imposible sa Kanya, gagawin po ng Panginoon. So, ang takot po ay hindi na po nababagay sa isang pananampalataya. Dahil sabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline." So yan po, yung ibinigay ng Panginoon. Espiritu ng kapangyarihan, ng pagmamahal, ng disiplina. At hindi po yung pagkamahigain, hindi po yung pagkakaroon ng takot. Dahil ang takot lamang po ay para sa Panginoon. Siya lamang po yung dapat katakutan. Ang Diyos lamang. So ang buhay po natin, huwag tayong matakot. Matakot sa mga problemang darating. Matatakot dahil baka kung ano ang sabihin ng iba. No? Huwag tayong matakot, mga kapatid. Kasi ang kakampi po natin ay ang Panginoon. Another po na maghihinder, itong tinatawag na compromise. So wala pong Kristiyanong compromiser dahil kung magiging compromise ka, kapatid, hindi ka lalago sa iyong paninilbihan sa Panginoon. Yun bang nag-iiba yung mukha? Pagkaharap mo si Maria, iba ang mukha mo. Pagkaharap mo si Ana, iba na naman ang mukha. So, tignan natin. And 1 Corinthians 15 verse 33. "Do not be misled. Bad company corrupts good character." Kaya ang kagandahan dapat titingnan din po natin kung sino-sino po yung gusto nating isali sa buhay natin. Kasi along the way, marami pa pong mga tao tayong makikilala at hindi lahat sila na makikilala natin at darating sa buhay natin ay huwag natin isasali sa buhay natin. Piliin natin. Tingnan natin kung sino ang mga isasali natin sa buhay, no? At ang pamantayan natin, of course, ay ang salita ng Panginoon. Ang number 1 qualification, kilala ba niya ang Diyos? Meron ba siyang salita ng Panginoon sa kanyang buhay? Yun naman po yung mga qualifications na dapat isali natin sa buhay natin. Pero kung walang Diyos, walang salita ng Panginoon, ako, bigyan natin ng boundary, baka ipapahamak po tayo. Kasi ang sabi niya, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya pag alam na natin yung chismosa, number 1 na chismosa, alam mo, huwag na. Kasi diba, may kasabihan, sabihin mo kung sino ang kaibigan mo at sasabihin mo kung sino ka. Kasi kung sino yung palagi mong kasama, o minsan iba na-a-adapt mo pati yung style niya, na-a-adapt mo pati yung expression niya. So,
magkahawig na kami minsan ng attitude, mag-behavior. Mapapansin ba yun? Yun bang dating hindi ka naman ganun, pero mula nung makilala mo at naging kaibigan mo siya, nagkaroon yun, ganun ka na rin. Kaya tingnan natin. Kaya na dapat piliin natin kung sino ang mga taong isinasali sa buhay. Dahil mga kapatid, marami pa po tayong makikilala sa mundo nito. Di ba? May mga tao pa tayong makikilala along the way. So, titingnan natin. Okay. Another, yung tinatawag na evil association. Another ulit. Parang compromise dito. In 1 Kings 11 verses 4 to 6. Sabi dyan. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. And his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. Kung tutusin po si Solomon, diba parang minsan nakakaingit siya. Kasi tingnan po ninyo, siya yung pinakamatalinong hari, pinakamatalinong tao na nabuhay yata sa mundo ito. Grabe po yung wisdom. Kasi nga, ang Panginoon ang nagbigay ng wisdom sa kanya. Tapos, kayamanan, wealth, fame, at imagine ang dami niyang asawa. At ang mga asawa niyang ito, yun ang nagpahamak sa kanya. Kasi sabi niya, nung siya na ay tumanda, his wives, so maraming asawa, 300 wives and 700 concubines. 1,000. Imagine 1,000 sila magkakaribala, hindi naman nag-aaway-away, pero ngayon yung lang isa, ako, biglang walang ganti, yan na, yung sinasabi na, minsan di ba, pag tayo nagbabasa sa Old Testament, parang very weird minsan. Kung hindi talaga malalim, yung pang-unawa, parang mag-question mark yun. Isn't it? Pero pagdating naman sa New Testament, ay talagang yun yung kapanahunan natin. Pero hindi naman natin pwedeng hayaan lang because we also believe, no? The Old Testament, because it is the shadow of the New Testament. Sa kanyang salita. Next verse. And then sabi, he followed Astoret, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. Verse 6. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. Dahil talagang ang Panginoon, galit siya sa idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Which is, grabe pala yung ginagawa natin noon, nung hindi pa natin siya lubusang nakikilala, nung tayo ay sumasamba sa may mata pero hindi nakakakita, may paa pero hindi nakakalakad, may bunganga pero hindi nakakapagsalita. Di ba sinasamba natin noon? Pero salamat kay Lord dahil nabuksan yung ating spiritual na pangunawa. Dahil hindi pala dapat. Kasi dito nga, nang dahil po si King Solomon, yung Diyos ng kanyang mga naging asawa ay naging Diyos niya. At sinamba din niya. So nawala po siya sa paninibihan sa Panginoon. Pero ang kagandahan lamang, I believe that King Solomon repented. Kaya nga po yung book of Ecclesiastes ay nagsulat. Diba? Meaningless. Kaya nga, di ba ang sabi ko sa conclusion of the matter? Fear God and obey His commands. Siya ang nagsabi na in the book of Ecclesiastes 12, chapter 12, makikita mo po. So, I believe that King Solomon realized, maaaring bago siya nalapitan ng hininga, nalaman niya.
Kasi isinulat niya doon eh. Conclusion of the matter. What we need to do is to fear God and obey His commands. Kaya po, evil association, ayan, ipapahamak po tayo. Kaya titignan. And the last one is lack of spiritual insight. Pag kulang po tayo ng spiritual insight, mga kapatid, it will hinder us. Maaaring mag-backslide tayo sa ating paninilbihan pa sa Panginoon. Hindi lamang nakaka-hinder ng ating spiritual progress, kundi baka maging backslider ka pa. Kasi tingnan po ninyo, in John chapter 6, verses 63 to 66. Sabi niya, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Next verse. Yet, there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. Verse 65. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Verse 66. Ang nangyari, from this time, many of his disciples turned back and no longer follow him. So makikita natin dito, no? Lack of spiritual insight. Hindi sila lubusang naniniwala. So hindi lamang po nagiging hinder ito, kundi baka ito pa yung way para tayo ay mag-backslide. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Kaya mayroon ng Word of God. Kaya ang salita ng Panginoon, ang mapa ng buhay natin, ang gabay natin, ang mirror natin. Para sa ganon, ay talagang makita po natin kung ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat na sundin at gawin natin bilang mananampalataya ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos ay kaparte ng buhay natin. Without the Word of God, wala tayong magagawa, hindi natin malalaman kung ano ba ang nais ni Lord na gawin natin sa ating buhay. Kaya salamat sa salita ng Panginoon. At naniniwala po ako because we have the Spirit of God that dwells within us. So, alam natin na meron tayong spiritual insight. Kaya dapat mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. At paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? At tulad ng ginagawa natin ngayon, attending fellowship, makikinig sa kanyang salita, pagpupuri sa Panginoon, panalangin. Ayan. Pag tayo po ay patuloy at of course, sa salita ng Diyos na ating napapakinggan, ipinapasamuhay natin. And I believe na patuloy po tayo na napupuspos ng banal na Espiritu. Kaya yun po yung mga dapat po natin gawin, mga kapatid. We need to be always filled with the Holy Spirit. Kasi kung merong Espiritu ng Diyos na naghahari po sa buhay natin, tumatalas din po ang ating spiritual na pangunawa. Nabubuksan yung ating mga spiritual senses. Kaya hayaan po natin na ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Panginoon, ang patuloy po na kumilos at manahan sa buhay ng bawat isa. Because ang Panginoon, naghahanap po siya, ang nais ng Panginoon, ikaw at ako ay lalago sa ating pananampalataya sa Kanya. Wala pong bunsay na Kristiyano. Ang nais ng Panginoon, lumalago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa hapon na ito, pinag-aralan po natin the things that hinder our spiritual progress. What are they? Worldly allurements. Kaya yung mga mapang-akit dyan, iwasan. Worldly possessions. Hindi po natin yung kailangan. Dahil the Lord knows ang pangangailangan natin.
Discouragement. Huwag po tayo madaling ma-discourage, mga kapatid. Unbelief and doubt. What we need to do is to always have our faith. We live by faith and not by sight. Lack of commitment. That's why we need to commit ourselves to it. Busyness. Yung pagiging busy natin, bigyan natin ng time ng Panginoon. Meron ba kayong quiet time o palaging busy? You know, we need quiet time. Magkaroon po tayo ng quiet time. Devotion natin sa Panginoon. Fear. Tanggalin ang takot dahil ang takot po ay hindi galing sa Panginoon. Si Lord lamang ang dapat katakutan. Huwag tayo matakot. Natatakot ka dahil tatanda ka ng walang pera. Huwag kang matakot. Dahil sasamahan ka ng Panginoon. Di ba yun yung pangako ni Lord? Compromise. Huwag tayo magpag-compromise. Evil association. Dahil ipapahamak po tayo. And of course, lack of spiritual insight. That's why we need always to be filled with the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po God sa iyong mga salita na minsan pa po God, pinaalalahanan mo po kami Lord ng mga bagay-bagay na ito po yung dahilan kaya hindi po kami lumalago sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga bagay na ito, O God, ay maalis sa aming buhay, kundi Lord, nandun po na patuloy na kami ay mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat, O God, sa ginagawa mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na ginagabayan mo po kami, tinutuwid mo po kami, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ng banal na salita. Maraming salamat.